Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan, kasama ko si Rayral at tayo magpababa. Ngayon, ang topic natin is yung electronics raffle draw ng mga visa appearance. So, ito guys, didiscuss ko sa inyo yung regarding dyan. Kasi, sa sitwasyon ngayon, ito yung updated Ang dami nang hindi nakakaalis ngayon gawa ng, ang hirap ng kumuha ng slot ngayon sa visa appearance. Yun ang totoo. So, kailangan kapag nag-apply ka ng Poland ngayon, is mahabang pasensya ang gagawin mo. Kung ikaw naumpisahan mo na mag-apply at nakapagbayad ka na, kasi sa totoo lang malaki-laki rin yung sinisingil ng mga agency at ng mga agent papuntang Poland, especially mga cross country. Kapag ikaw nakakuha na ng working permit, then after that is for registration ka na sa visa appearance. Hindi mo talaga alam kung kailan ka magkakaroon ng visa appearance schedule. So, kung sa tingin mo, natatagalan ka na sa draw basis, kailangan magtanong ka sa agent mo or sa agency mo kung pwede ka bang mag-exit ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang guys, yun yung magandang solusyon ngayon. Yung mag-exit ka sa Pilipinas, kasi doon by appointment pa lang ang visa, tsaka mas mabilis ang proseso ngayon sa Pilipinas, unlike sa mga cross country na talagang antagal makaalis ngayon ng mga aplikante. Dati naman kasi maluwag, year 2021 to 22 yan, maluwag pa yan, pero nung after nun 23, pahirapan ang alis ng aplikante. So kung kayo guys sinuggest ng agency nyo at ng mga agent nyo na mag-exit ng Pilipinas, sumunod na lang kayo, kasi alam naman nila yung mga dapat gawin. Kasi minsan may mga aplikanteng hindi makaintindi at ayaw nilang isugal yung trabaho nila kung nasaan man silang bansa. Natatakot sila na baka hindi sila mapaalis at mag-stay lang din sila sa Pilipinas. Guys, lakasan ng loob ang pag-a-apply. Kaya kung sa tingin nyo sigurado naman na mapaalis kayo ng agent nyo at agency nyo sa Pilipinas, mag-go kayo. Basta i-assure nyo sa kanila na mapapaalis nila kayo. Yun lang ang magandang solusyon doon. Kasi maghihintay kayo ng pagkatagal-tagal na wala pa kayong assurance. Kasi ganun na nangyayari sa sitwasyon ngayon talaga, hanggang sa ma-expire na yung working permit. Kailangan talaga lakasan lang ng loob. Kung kayo sa tingin nyo talagang gustong-gusto nyo pumunta ng Poland, i-grab nyo yung opportunity, sumugal kayo, then lakasan nyo ng loob. Kung sinabi ng agent nyo at agency nyo na mag-exit kayo ng Pilipinas, mag-go kayo. Kasi alam naman nila yung gagawin nila as long na nakapagpapaalis naman talaga yung agent at agency nyo ng Pilipinas. Yan ang gawin nyo. Siguraduhin nyo lang guys, kasi syempre naiintindihan ko naman yung part nyo na i-give up nyo yung trabaho nyo sa abroad, tapos walang kasiguruhan kung makakaalis kayo sa Pilipinas, diba? Naiintindihan ko yun. Pero para sa akin, hindi naman nyo siguro i-grab yung opportunity mag-apply kung alam nyo sa sarili nyo na hindi naman talaga nakakapagpaalis yung agent nyo or agency in-applyan nyo. Kasi maghihintay kayo, sayang yung panahon, tapos darating yung time, hihigpit ng hihigpit sa Poland hanggang sa wala nang mapaalis. Sayang. Kaya kung sa tingin nyo na nakapagpapaalis pa yung mga nagpa-process sa inyo, i-grab nyo yung opportunity. Kasi maraming inquiries sa akin ng Saudi, Qatar yan, sa Hong Kong, draw basis na kasi doon. So guys, meron ding Taiwan. Yun, sinabi ko nga yung sa last video ko, yung regarding sa Taiwan, na pahirapan na talaga dun sa Taiwan ngayon kumuha ng slot ng visa appearance. Sabi ko dun sa aplikante na kausapin yung nag-process sa kanya na mag-exit na lang siya ng Pilipinas, much better. Kasi sayang kung ma-expire yung working permit mo. Pag na-expire yung working permit mo, another waiting na naman yun. Kasi nga, hindi naman nila agad-agad yan i-renew ang ang working permit nyo. Hihintayin talaga na ma-expire dyan. Kapag na-expire yung working permit nyo, maghihintay kayo ng 3 to 4 months. Yung iba nga, more than 6 months pa hinihintay. Iba-iba po. Meron nga nagsasabi may 1 month nga lang daw siya naghintay sa working permit. Ayun, napakabilis. Depende po kasi. Swerte siya kung nabigyan siya ng 1 month. Pero usually kasi 3 to 4 months ang process ng working permit. Kasi
Usually kasi nagbabayad na kayo dyan, first payment, second payment pag lumabas na yung working permit. Tapos sa visa appearance na lang tumatagal. Kaya kung ako sa inyo, kausapin nyo yung mga nag-process nyo na mag-Pinas exit na lang kayo habang maluwag pa doon. Kasi darating ang time, hihigpit na naman. Kasi nagiging sistema naman ngayon, di ba? Dati naman kasi ang Poland na pagkaluwag-luwag tas biglang humigpit. Pero siguro darating yung time din na luluwag ulit. Pero hindi natin masabi kung kailan. Parang mga Canada guys, di ba? Ang Canada dati, ang luwag-luwag tas biglang humigpit. Tapos lumuwag ulit. Tapos ngayon humigpit ulit. Ngayon ang dami na naman problema ng Canada. Parang ganun guys. Ganun nangyayari sa mga sitwasyon ngayon. Pero hindi nga natin masabi kung kailan magiging okay ulit. Para ma-assure lang natin na makaalis kayo, doon na tayo sigurado. Kayo yung makakapag-decide niyan kung uuwi kayo ng Pilipinas at mag-exit sa Pilipinas o maghihintay kayo ng draw. Pero para sa akin, tansyahin nyo yung working permit nyo. Sa tingin nyo na alanganin na mag-exit na kayo ng Pilipinas, much better. Kasi sinasabi kasi ng iba na matagal pa naman ako dito sa abroad. Kaso nga lang, ang daming changes kasi na nangyayari ngayon sa Poland, kaya hindi natin masabi kung darating yung time na may makakaalis pa ba, kukuha pa ba ng mga makakapag-release pa ba ng visa, ganun. Hindi natin masasabi yan. Kasi kung sa tingin nyo alanganin na kayo dyan sa trabaho nyo sa abroad, mag-go na kayo sa Poland as soon as possible, hanggat kaya nyo. Kasi maraming ang naisasabi na mamantagal na po namin naghihintay ng draw dito sa Saudi, sa Qatar, sa Hong Kong. Swertihan po kasi talaga eh. Ako nung time ko, napaswerte lang ako na 1 week lang talaga hinintay ko nung time ko, year 2022. Pero yung best friend ko, ilang buwan din ang hinabot, nasa 6 months din yata yung best friend ko. Tapos yung mga kaibigan ko na pang-abutan na ng expiration ng working permit hanggang sa hindi na sila mapaalis ng ng agent at saka agency nila. Pero ito lang advice ko sa inyo guys, kung kayo ay nasa point na gano'n na pahirapan sa visa appearance at nag-suggest yung agent at agency niya na mag-exit sa Pilipinas, sumunod tayo guys. Huwag natin pairalin yung pagiging matigas ang ulo, kasi nga minsan nagkakaproblema din dun sa sitwasyon na yun, kasi minsan inaaway ni aplikante yung agency at saka yung agent, nagsasalita ng mga hindi magagandang salita. Guys, hindi control ng agent at agency ang embassy, ang consul, hindi yan control. Kaya hanggat maaari, malawakang pangunawa ang gawin natin. Mag-usap ng maayos. Kailangan talaga pag-usapan ng maayos mga ganyang bagay, kasi mahirap yung aawayin mo yung nagpa-process sa'yo. Kasi pag gumanti rin naman yung nagpa-process sa'yo, ikaw din ang kawawa. Siyempre, ba't ka ba nagpa-process sa agency, sa agent kung mas matalino ka bilang aplikante? Minsan hindi rin kasi reasonable yung mga ganong bagay kapag nakipagtalo ka, di po ba? So, kasi pag nag-exit ka ng Pilipinas, mas maraming requirements dyan. Kaya kailangan talaga mag-follow ka sa agency or agent na nagpa-process sa'yo. Ganun ang sistema. Unlike kasi sa cross-country, ang usually requirements lang dyan, konti lang, minimal. Passport, visa appearance form, tapos kung may temporary card ka, tapos temporary residence card yun na, or bank statement, yun lang naman usually. Pero sa Pilipinas napakarami, may NBI, minsan may medical pa, tapos yun nga yung OEC, madami sa Pilipinas. Unlike sa cross country, mas maalwan na umalis ng cross country. Kaya nga lang ang problema is yung visa appearance, hindi na makakuha ng slot, pahirapan. So pagtiyagaan nyo na yung video ko, kasi tinry ko lang naman, kasi nga itong bebe ko. So ayun guys, kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa video ko at sasagutin natin yan.
sa abot ng makakaya ko at sa oras na yung free time ko ba. Ayan, basta minsan tulog ang baby ko, minsan makakapag-video tayo kasama siya. So ayan guys, yun lang inaano ko sa inyo, ang advice ko sa inyo is patience lang guys, kung alam niyo sa sarili niyo na nakakapagpaalis pa dyan sa mga lugar niyo. So ayan guys, God bless us all. Bye!